Hola! Tole leche, tole leche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay May 27, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 10, verse 32 to 45. Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauna sa kanila si Jesus. Nangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, "Ngay paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyuin nila, luluran, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw." Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo at ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano yun?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami na katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at aking kaliwa. Ang luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon, at mga dinadakila ay siyang susunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Nadinig natin na si Jesus ay papunta sa Jerusalem at alam niya ang mangyayari sa kanya. Habang si Jesus ay nagsasalita tungkol sa kanyang krus at sakripisyo, iba ang iniisip ng kanyang mga alagad. Mapapansin natin na lumapit sina Santiago at Juan na mayroong kahilingan kay Jesus. Ano yung kanilang hiling? "Panginoon, maaari po bang isa sa amin ay maupo sa inyong kanan at yung isa ay sa inyong kaliwa?" Sa madaling salita, para bang gusto nilang sabihin "Lord, kapag naman matagumpay ka na, kapag naman ikaw na yung naghahari, pwede bang bigyan mo kami ng magandang posisyon?" Alam niyo po, yung ganitong senaryo, hindi ba? Parang pamilyar na pamilyar sa atin. Alam mo yung parang very political na gusto natin mauna. Gusto natin ay, nako, dapat yung aking pwesto, dapat ako yung pinaka-prominent. Marami sa atin ay kagaya ni na Santiago at Juan. Hindi naman tayo masama, pero minsan gusto rin nating mapansin. Kapag tumutulong tayo, gusto nating ma-appreciate. Kapag nagsasakripisyo natin, gusto natin makita yung value natin. Kapag gumagawa tayo ng mabuti, gusto natin kahit paano may recognition. Normal lang yon. Ang problema ay ito. Kapag ginagawa natin ang mga ito, para lang tayo ay papurihan,
para lang sa title, para sa likes, para sa validation ng tao, doon nagkakaroon ng problema. Kasi kapag wala yung mga iyon, nawawala na rin tayo ng gana. Kaya yung gospel natin ngayon, anong tinuturo sa atin ni Jesus? Kababaang loob. Kaya si Jesus mismo yung nag-set ng example. Hari siya, pero siya ang naghugas ng paa ng mga alagad. Siya yung Panginoon, pero siya yung naglilingkod. Nakapangyarihan siya, pero pinili niyang yumuko. At kaya, sa panahon ngayon, ilan nga ba yung merong willingness na maglingkod kahit walang nakakapansin? Kaya ang hamon sa atin ng gospel natin sa araw na ito ay gumawa pa rin tayo ng mabuting bagay nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Maglingkod tayo kahit walang nakakakita. Piliin natin yung magpakumbaba kaysa sa mauna. Let us pray. Panginoong Jesus, turuan mo kaming maging mapagpakumbabang tulad mo. Kapag hinahanap namin yung papuri at palakpak ng tao, tulungan mo kaming maibalik na yung purpose namin ay, yung dahilan ng ginagawa namin ay para sa iyo at hindi para sa mga entitlement. Bigyan mo kami ng pusong handang maglingkod, hindi para mapansin, kundi para magmahal. At gawin mo kaming instrumento ng kabutihan sa aming pamilya, komunidad, paaralan at simbahan. Amen. Friends, baka may kakilala kang pagod ng patunayan yung sarili niya. Yung akala niya, yung kanyang halaga ay nakadepende sa posisyon, sa kanyang achievement o sa validation ng iba, approval ng iba. I-share natin yung audio gospel na ito. Share natin ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga GC, sa ating mga kaklasmate. Kamag-anak, kaibigan, baka sa simpleng pag-share mo, mayroong isang taong maalala niya na, ang tunay na kadakilaan ay hindi yung pagka meron kang mataas na posisyon, kundi yung kaya mong bumaba at magmahal. Muli, ako po si Chris Sampagador, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.